Yan mga boss, iniimbitahan ko po kayo na suportahan po ang ating channel, Shadow in the Dark, ang ating kwento, na itatampo ko po ang iba't ibang klase ng kwento. Iniimbitahan ko rin po kayo na magpadala ng inyong sariling kwento sa email address na ito. At sabay-sabay po nating pakinggan ang ating kwento. Mistulang tutulo na rin ang mga luha ko habang kinakanta ng kasama naming singer ang kantang Lead Me Lord. Ang bawat kataga noon ay tila mga sibat na tumatama sa bawat puso naming mga participants. Ewan ko kung ano ang mga nasa isip ng mga kapwa kong buddies, pero sa kanta pa lang ay tila nanumbalik ang katinoan ng pag-iisip ko. Pakiwari ko ay may gumagapang na lungkot sa buong katawan. May hinahanap na kung ano sa kaibuturan ng aking pagkatao. Bakit nga pala narito ako sa mundong ito na ni minsan hindi ko naman pinili o ginustong ipanganak dito? Sino ba ang nagdesisyon nito para sa akin at bakit? Bakit sa parte pa ng mundong ito at sino ang pumili para sa akin ng mga magulang ko ng ganitong klaseng buhay ko? Anong purpose ko dito sa mundo? Shit! Bakit ba ako napasali pa dito? Sigaw ko sa sarili. Di makapaniwalang masadlak ako sa ganoong klaseng activity. Naramdaman ko na maraming tuwalyang mapipigas sa dami ng duhang expected ko nga agos activity na iyon. Ako kasi ayaw ng iyakan o sobrang drama. Gusto ko masaya, katatawanan, kantyawan, bangkaan ng kung ano-anong kabulastugang experiences. Nagsalita ang aming moderator. Gawin muna nating semicircle ang arrangement ng pag-upo natin. Tumayo kami at nag-adjust sa pag-upo sa mabuhanging beach upang maporma ang semicircle. Karamihan ay nakaupong naka-cross-leg. Nang makapwesto ng lahat, pumesto naman sa bakanting space para sa amin ang moderator at naupo sa sentro nito. Itong lugar na inuupan ko paharap sa inyo ay tawagin nating hot seat. Kung sino man na magsasalita o mag-share ay lilipat dito at dito uupo. Ang sequence naman ng pag-share ay true lottery. Kung sino iyong magsasalita ay pagkatapos niya, siya ang bubunot ng pangalan ng susunod na mag-share. Dito bubunutin ang pangalan at iniangat niya ang garapon kung saan nakalagay ang mga pangalan namin. Wala bang tanong, walang sumagot. At oo nga pala, libre kayong magbigay ng katanungan, komento o payo. Ngunit bawal ang criticism o ang makipag-argumento. Okay, ako ang bubunot sa pangalan ng unang magsasalita at tinukot na ng moderator ang pangalan ng unang magsasalita. Nung binasa ng pangalan ng isang babaeng kasama namin, sa iyong baguhan sa school na galing ng Maynila at bagamat nakikita namin sa panlabas niyang anyo na isa siyang magandang babae, sexy, magandang magdamit, pang beauty queen o model material. Masayahin, kaibigan, palabiro at sweet sa lahat ng mga miyembro. Hindi pa namin talaga siya masyadong kilala. Tumayo siya at pumesto na sa lugar kung saan unang nakaupo ang moderator, habang ang moderator naman ay umupo sa inuupuan ng babae mag-share. Nung maupo na ang babaeng body naming iyon, sobrang tahimik ang lahat. Animoy nagpigil ang bawat isa sa kung ano mang emosyon ang pwedeng umapaw. Sabi ko naman sa sarili, ano naman kayang share nito? Kung titingnan mo sa panlabas na anyo ay tila wala na itong may hiling pa sa buhay. Magandang gabi, magandang umaga ang bat-in ng moderator namin. Pansin ng alertness niya at kasaniyan sa pag-handle ng ganong klaseng activity. Ay, umaga na pala, good morning, sambit niya. Napangiti sa pagkakamali at natawa naman ang lahat, bagay na nagpagaan sa mabigat na emosyon sa tagpong iyon. Okay, ang pagsisimula ulit ng body naming nasa hot seat na tila ay humugot ng lakas ng loob na magsalita. Ang pinaka-low na parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang bakas ay iyong napahinto siya ng sandali. Pilit na pinigilan ang pagkarak ng boses. Pigil hininga naman kaming mga nakikinig. Naanakan ako. Aaminin ko sa inyo na kaya ako lumipat ng school ay dahil gusto kong iwasan ang mga masasakit na alaala sa parte ng buhay ko na iyon. Nung malaman ng boyfriend ko na buntis ako, gusto niyang ipalaglag ang bata. Hindi ko sinunod ang gusto niya. At nung malaman niya na hindi ko siya sinunod, iniwan niya ako. Ang masaklap na diskubre kong may asawa pala siya at sumugod sa eskwelahan ko ang asawa niya.
Nag-iskandalong babae at tuloy nalaman ng buong campus na naging kasintahan ko ang isang pamilyadong tao. At nabuntis ako. Sa hiya, hindi ko na tinapos pa ang semester. Galit na galit sa akin ng papa ko at pinalayas ako sa bahay. Lumayas ako. Iyon ang panahon na pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Hindi ko na naramdaman pang may pag-asa at pakiwari ko ay lahat ng tao ay galit sa akin. Pinagtatawanan ako, pinagkaisahan. Sa totoo lang, ilang beses ko rin pinag-isipan na magpakamatay. Mabuti na lang at kahit papaano nandun ang mama ko at patuloy na sumusuporta. Naramdaman ko ang pagmamahal niya at pagdepensa niya sa mga paninira sa akin. Kinausap niya ang tita na doon muna ako pansamantalang titira sa kanila hanggang sa panganak ko. Pilit kong itinago sa mga kaibigan ko ang mapait na kalagayan at masakit na karanasan sa takot na di nila ako maintindihan o matanggap. Kaya lumipat ako ng paaralan dito sa probinsya. Ngunit ang hirap pala kapag may tinatago ka, sobrang bigat ng kalooban. Huminto siya ng sandali, pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata at ang tila nahimasmasan, binitiwan ang isang pilit na ngiti. Ngunit hindi ko pinagsisihan ang pagsaway sa boyfriend ko na ipalaglag ang bata. Isang taon na ang baby ko ngayon. Malusog na batang lalaki, bibo, makulit. Siya ang inspirasyon ko ngayon at bubuhayin ko siya kahit anong man ang mangyari. Iyon ang kwento ng unang kasama namin na nag-share. Napasyet naman ako sa sarili sa pakiramdam na tila may sumundot-sundot na kung ano sa puso. May sumunod na mga tanong sa kanya kagaya ng natanggap na ba niya ang kalagayan? Ano ang naramdaman niya ngayon para sa ama na hindi nakapagbigay ng suporta? Ano ang dulot at impact ng karanasan niya na iyon sa pananaw niya sa buhay? Kung wala ba siyang pinagsisihan o gustong ituwid sa sarili? Kung mayroon man? At ano ang naramdaman niya ngayong nabunyag niya sa amin ang sekreto niya? Ang huling tanong na iyon at ang sagot niya noong sinabi niyang gumana ang pakiramdam niya sa pag-unload niya sa amin ng kanyang saloobin ang nagpaisip sa akin ng malalim dahil naranasan ko ang sinabi niya na sobrang hirap kapag may itinatagong sekreto. Nung wala nang nagtanong, group hug, ang sumunod na pangalang nabunot ay ang isang lalaki. At sa hot seat, isiniwalat niya ang mga hinanakit sa mga magulang nung naghiwalay ang mga ito. Siyempre, umiiyak dahil sa mga emosyonal at pinansyal na kahirapang naranasan. Noong una, sobrang sakit at hirap tanggapin na ang papa ko ay nasa ibang bahay, sa ibang pamilya, at kaming apat na magkakapatid ay naghiwa-hiwalay din. Yun bang pagbabago-bago ng nakasanayan, yung pamilyang buo, yung pagmamahal na sira, yung saya na biglang naglaho. Siyempre, yung pagmamahal ng magulang, yung psychological na hirap, at dagdag pa dyan yung finances. Hindi na kami regular na binibigyan ng suporta. Minsan walang pera, walang baon, nangungutang para lang maka-attend sa test. Yung mangungutang ang mama ko, uli at hindi pa pautangin dahil may utang pang hindi nababayaran. Hirap, kahit ano na lang ang naiisip ng mama ko. At dahil sa ako ang panganay, di ko na rin alam ang gagawin upang makahanap ng paraan upang makatulong. Hindi ko alam kung hanggang saan ang paghihirap namin. Pero para sa akin, habang buhay, lalaban ako. Pipilitin ko pa rin makatapos ng pag-aaral upang makatulong at may pakita sa papa ko na nabubuhay kami kahit wala siya. Yan ang kwento ng pangalawang body. At pagkatapos, tanungan naman, advice, at ang group hug nang wala nang nagtanong. Sa kabuuan, nagustuhan ko ang takbo ng activity. Dahil kitang-kita ko sa mga nagsishare ang sincerity nila at kawalang takot na ihayag ang mga saloobin. Pansin ko rin ang dulot na saya sa mga mukha nila, ang pag-open up, pag-unload ng mga saloobin at ang relief na maramdamang may mga taong nakakaintindi, nakikiramay, nakikiyak. At doon ko na-realize na iba't ibang tao, iba't ibang drama sa buhay. Minsan, akala ko ay walang problema o matinding karanasan. Iyon pala yung masasabi mong kung hindi kasing tindi, mas matindi pa ang mga pagsubok na naranasan. Ngunit may dulot din itong kaba sa akin, siyempre dahil sa nangyari sa akin. Sa amin ni Sus, bahala na, sigaw ng utak ko. Ang sunod na tinawag ay si Sus. Sa pagbigkas pa lang sa pangalan niya, pakiramdam ko ay may biglang kumalampag sa dibdib ko at nagpalakas sa kabog nito.
Sinundan ng mga mata ko ang pagtayo niya, paglalakad patungo sa hot seat hanggang sa pag-upo niya. Naka-cross legs siya at seryosong nakatingin sa harap. Tinitigan ko siya. Nagbabaka sakaling titingin din siya sa kinauupuan ko at makuha niya ang ibig kong ipahiwatig na huwag buksan ng issue tungkol sa amin. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Mixed emotion ang naramdaman ko sa activity na ito, ang pambungad niyang salita. Marahil ay sa panlabas kong anyo masasabi niyong wala akong problema. Dahil heto, may kaya ang mga magulang ko. Ako naman ay kahit papaano nasa top 5 palagi ang pangalan sa honors list. At kung sa postura ang pag-uusapan, nakakalamang naman siguro ako sa marami at ang pag-describe niya sa sarili. Napatango naman ang lahat dahil sa totoo lang din, gwapo si Sus, matangkad, matalino, neat at proportion ng katawan, magandang magdala ng damit at maraming tagahanga. Kung tutuusin nga, di hamak na maihahanay siya sa mga batang sikat na mga artista at modelo sa kasalukuyan. Walang dudang mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Simula nung bata pa lamang, ramdam ko na ang lubos na pagmamahal nila sa akin. Akala ko normal talaga ang lahat sa amin. Ngunit nung mag-high school na ako, hindi na ipagpatuloy ni Sus ang sasabihin nung mag-crack ang boses niya at tumagulgol na lang na parang bata. Halos nahirapan sa paghinga. Nilapitan siya ng moderator. Nagsunuran na rin ng iba pa naming mga kasamaan. Nag-group hug. Okay ka lang ba? Ituloy pa ba natin? O kailangan mong mag-break muna at tatawag tayo ng iba? Pinahid ni Sus ang mga luha sa pisngi. Ininom ang tubig na ibinigay ng moderator. Okay lang, buds, itutuloy ko, sagot niya. At nagsibalikan kami sa mga pwesto namin. Nagpatuloy siya. Yun nga, nung mag-high school na ako, aksidente kong nabuksan ng drawer sa kwarto ng mga magulang ko at doon nakita ko ang isang dokumento, adoption papers. Doon ko na-discover na ampun lang pala ko. Huminto muli si Sus ng sandali at pinahid ang mga luha sa mukha. Halatang pinigilan ng sarili na huwag humikbi. Kinlit ko ang mga magulang ko tungkol dito at umamin sila. Pinaampun daw ako ng tunay kong mga magulang. Nung malaman ko yon, naglayas ako ng 1 linggo dahil hindi ko matanggap-tanggap ng mga taong nagpalaki at umaruga sa akin. Simula ng pagkabata ko pa ay hindi ko pala tunay na mga magulang. Ang sakit, sobra. Yun bang feeling na parang pinaglalaroan ka lang ng mga tao at tadhana na ipinasa-pasa lang na parang tuta. Sobrang galit ang naramdaman ko sa kanila. Sa mundo, wala namang nagbago sa pakikitungo at pagmamahal ng mga itinuring kong ngayong tunay kong mga magulang. Ngunit ang sakit na nadarama kong ipamigay lang ako, grabe. Hanggang ngayon, puno pa rin ng galit ang puso ko para sa kanila. Kaya nung kausapin ako ng mga magulang ko na lilipat kami dito at dito na rin ako mag-aaral, pumayag na rin ako. Ayokong baka isang araw ay makilala ko pa ang tunay kong mga magulang doon sa malaking syudad. Tahimik. Hindi ko lubos may paliwanag ang tunay na naramdaman sa pagkakarinig sa kwento niya. Noon ko lang nalaman na ampun lang pala siya. Dahil dito, ang galit na nadarama ko sa pambababoy na ginawa niya sa akin ay parang unti-unting humupa at parang may kung anong awa ang gumapang sa buo kong katauhan. Biglang sumiksik sa isipan ang eksena kung saan nag-iiyak siyang amining mahal niya ako. Ang pagpakumbaba, pagtitiis at pagtanggap niya sa ginawa kong pananakit sa kanya. Noon ko lang na-realize na sobra-sobra pa lang ang paghihirap niya at nadaragdagan ko pa pala iyon. Kampante na ang isip ko na iyon lang ay kukwento ni Sus sa grupo. Akala ko ay wala na akong alalahanin pa sa mga isiniwalat niya, ngunit noong may nungan na, nagsalita naman ulit siya. May isa pa akong sasabihin, biglang natahimik ulit ang lahat. Nitong mga bago lang, may isang bagay din akong na-discover sa sarili ko. Huminto si Sus sa pagsasalita. Yumuko na parang humugot ng lakas at buwelo. Kinabahan naman ako at muling kumabog ng malakas ang dibdib. Tangina, huwag mong buksan, sigaw ng tuliro kong isip. Ewan ko ba, ngunit may nararamdaman ako para sa isang kaibigan. Napayuko na lamang ako.
Itinakip ang dalawang kamay sa muka, inihanda ang sarili sa sasabihin niya. Oh, sigaw ng utak ko. Yan guys, dahil dyan, bibitirin ko na naman po ulit kayo para sa ating part 5. Salamat! At please share, watch, like, and subscribe mga boss. I really appreciated your comment and suggestion para po sa improvement ng ating channel. Maraming salamat po.